So, welcome back mga katinig. Ito po muli ang tinig mula silangan. So, sa video ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa pangangalinya. Paano po ba nangyayari ang pangangalinya o pagkakapit? Noong unang panahon po kasi sa mga Hudyo ay kanilang ipinipilis na ang pangangalinya ay sa pamamagitan lang ng body contact or nagkaroon sila ng interaction within the body. No? Pero at that time, dumating si Jesus sa lupa o dito sa atin, mas pinalawak niya o mas binigyan niya ng kahulugan mas maganda. No? Ito ang nasusulat sa Matthew 5 verse 27. Basahin natin mga katingin. Ang nakasabi ganito, narinig niyo nung una, huwag kang mahalunya. Ngunit ngayon ay sinasabi ko sa inyo, ang nagsasalita po dito ay si Jesus. Ang sino ang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalunya na sa babae iyon sa kanyang puso. Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, tugitin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa buo ang katawan mong itatapon sa impyerno. Amen. So, napakalinaw dito. Walang pakundangan sinabi ni Jesus. No? Sa ating pangunawa, bilang sa Pilipino, ang ginamit natin salita, Tagalog, upang mas lalong mapagnilayan at maunawaan ng mga Pilipino, itong ating binasa. No? Nagbigay naman tayo ng verses, basahin nyo rin pag wala kayong ginagawa sa bahay, kung mag-YouTube kayo, mag-Google, no? So dito ibigay natin yung sinabi ng Panginoon, no? Noong una kasi, sa bayan sa ang utos, di ba, sabi, huwag kang makikapit. So yung nakikapit, with contact yun. Sa babae may asawa na, or may asawa ka, yung babae naman na lalaki pa, nag-sex kayo. Pakikapit yun, no? So dito, mas lalong nilagyan ni Jesus ng boundary. No? Ang sinabi niya dito, sabi nga, ng kulay, ganun nga. Pakikapit na daw yun, pag may body contact. Pero ang sinabi ni Jesus dito sa kanya, sa talatang 28, sinabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino bang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya kaya pinasaya sa babae iyon. Mga katinig, napakahirap ito para sa atin. Lalo na ngayon na marami kang mapapanood sa social media, sa internet, na may makikita kang mga babae sumasayaw, nakabrad panty lang, minsan bakat na. So, bilang isang straight lalaki, ano ang iyong maiisip? Diba? So, nagkakaroon ka ng pagnanasa doon sa pinapanood mo na babae. Diba? So, ibig sabihin, parang, hindi lang pala parang, same yung kasalanan nung lalaking nakipagtalik ng body contact sa babae, on the spot, nagtatalik sila, no? Sa on the spot na ginagawa mo, nanonood ka sa TikTok o saan mga platform na binibigyan mo ng pagnanasa yung puso mo sa babae. Same kayo. Malinaw, di ba? Lawakan natin po na malinaw yung pagkakasulat sa Biblia. So, ang nakakatakot dito, para sa mga babae, ang bayo ko, ay yung pagkita ng pera
ay hindi naman masama. Pero yung paraan ng pagkita natin ng pera, yun ang nakakasama sa atin. Paraan gagamitin mo yung katawan mo para mag-gain ng followers, para mag-gain ng viewers, para mag-gain ng money. So, ini-influensyahan mo yung mga tao na ikaw ay kanilang imagining o halayin sa pag-iisip ng mga tao na nanonood sa iyo. Ganun po hindi po ito biro mga katinig. So, kung may 1 million views ka sa TikTok, sa YouTube, o saan naman platform, same din. Ang saan mo, 1 million din. Kasi ganito mga katinig dun sa utos na pakikiapid, hindi lang po yung lalaki ang may kasalanan doon. Both kayo may kasalanan doon. Parehas yung ginawa yun eh. Kaya both kayo may kasalanan. So, what agad, isa-isa, ay kung may 1 million kang viewers na nagnasa sa iyo, for example, 1 million na nagnasa dahil ang ganda ng katawan mo, pinakita mo, flex mo yung katawan mo, may hiwa pa na naka-flex doon. Kaya gusto mo sa panoorin ng mga lalaki kasi nga na-arouse sila. Nalilibugan sila sa iyo pag pinapanood ka. Yun eh. So, kasalanan yun. Malaking kasalanan ito mga katinig. Hindi lang siguro napapansin ng iba. No, shout out sa mga Catholic, hindi ito Catholic priest, hindi nila ito sinisermon sa mga misa. Bakit kayo? Napakalinaw naman nakasunod sa Bible. Ako lang ba nakakaintindi? O bali yung pag-iintindi ko? Alin lang naman pagkakasulat, di ba mga katinig? Kaya ang payo ko naman sa lalaki, mga lalaki mo. Although modern ng panahon tayo, mahirap mag-adjust. Pero sana, kung hindi ka naman kumikita sa TikTok, hindi mo naman siya pinagkakakitaan, earn money, at ang gusto mo lang manood ng mga makahalay, tanggalin mo ng TikTok. Huwag na manood ng mga porn, kung ano, no. Ilang payo. Pero siyempre, buhay niyo yan. Ang magagawa ko lang is kung payo sa inyo, pero ang susundin, ang talagang masusunod ay ang sarili niyo. Kaya nga, pagdating sa langit, kayo rin ang masusunod kung saan kayo pupunta nga. Pag kayo kinausap ng Panginoon sa langit, ano pa mga ginawa mo? Yung sarili mo, ang sisihin mo pagdating ng panahon. So mga ating, maraming salamat. Follow, like, and share sa TikTok at sa Facebook at dito sa YouTube. Pinig mo na sila ng makinig ang may pandinig.